Hello po. Happy Sabbath, mga kapatid. Kumusta? It's been 1 month and 10 days yata. Yung last na nagkita-kita tayo wala nung nag-retreat. Ano na talaga, wala nang pag-asa that time. Sabi ko, matutulog na lang ako sa kwarto. Kasi hindi talaga ako makapag-join sa inyo that time kasi hindi ko alam. May sakit na pala ako na medyo malala. So, ayun, hindi ko alam kasi kaninang maaga naman ako nagising. Gusto ko na magsimba. Kaso, biglang sinumpong ako kagabi, tsaka kaninang umaga. Kaya sabi ko, hindi na lang siguro muna ako magsisimba. Pero sabi ni Doc, pwede na daw, basta wag lang magpapagod. Pwede pa rin daw magsimba. Pero may 2 months pa ako na para magpahinga. So, ang title ng testimony ko, social, may ano pa. May PowerPoint pa. Actually, kanina ko lang ito ginawa, lunchtime. Ang title ay 8 hours left. So, ang testimony ko ay about sa aking buhay for the past 3 months. Ito yata yung pinakaayaw ko, yung magte-testimony. Parang mas magandang mag-lecture. So yung lecture may naka-ready na, ito parang masyadong personal. So mag-ready na kayo na guys ng tissue. Nagbaon na ako dito para sigurado. Ha? Hindi talaga ako matatawa kasi nandiyan si Nanay Becca. Charot. Ayun po. So ang title is 8 hours. Sinulat ko na lang para hindi ko makalimutan. So nakalagay dito, for the past 3 months, not eating. So, hindi ako kumakain since March, April, May, ano daw ngayon? June 24. So, parang hanggang June 4, hindi ako kumakain. As in, kahit ano talagang gawin namin ng doktor, wala talaga. Ano lang, isinusuka ko lang, tapos hindi pumapasok sa ano ko. Dextrose pwede, kaso yung talagang food, kahit gulay, prutas, kahit gatas, kahit ano, wala talaga. Sabi ko, nakakahiya naman, health lecturer ako, tapos hindi gumagana yung mga pagka-vegetarian ko, wala talaga lahat. So sabi ko, Lord, tatanggapin ko na, mamamatay na ako, pero pwede pakibilisan, sabi kong gano'n. Kasi ang hirap pala yung pag nagkasakit kayo, nagsasuffer ka, parang mas masakit pala yun. Dapat kung magkakasakit kayo, mabilisan lang. Wag di ba yung mga nagkakaroon ng cancer, inaabot pa ng ilang months, sobrang naghihirap sila. So sabi ko, sana yung akin, yung sa sakit ko, mabilisan lang para punta agad sa heaven. Parang ganun naisip ko nun eh. Parang ayoko na ng pain. Nakakasawa kasi parang 3 buwan kang pahihirapan. So, sabi ko dito, akala ko, I thought it's a thyroid gland problem. So, akala ko yung dito sa thyroid natin, kaya hindi tayo makakain. Di ba namimili yung thyroid gland natin? Especially dun sa mga may sakit. Bawal yung ganito, bawal yung ganyan. Minsan sa mga buntis, di ba, thyroid din yung problema nila pag di sila makakain. Yung iba naglilihi, gano'n, di ba? So yun sa akin, sabi ko, baka thyroid gland to. So pumunta ako sa doktor, nagpa-check up ako. 3 ospital yung pinuntahan ko. Sabi ko, bakit parang mali-mali yung nila, yung diagnosis nila, parang mali-mali. Sabi ko, mamatay na siguro kasi wala nang makapagsabi sa akin kung ano yung sakit ko. So sabi ko, nag-new start naman ako. Nag-vegetarian naman ako. Ginagawa ko naman lahat, pero bakit ganun? Wala, parang hindi umeepekto. Then yun na nga. So sa loob ng 3 months, pabalik-balik ako doon sa doktor ko. Sabi niya, but my doctor said, let me check your abdomen. So ito nga, i-check na lang daw tong abdomen ko and your uterus. Maybe we could find something. So baka may mas matagpuan sila kapag nakita na yung laman ng abdomen ko. So it was a difficult decision kasi kailangan bubuksan. Hindi kasi siya nag-a-appear sa ultrasound, mga kapatid.
Kasi yung ultrasound, makikita lang doon, bawa bones, o kung makapal yung laman, makikita sa ultrasound. Yung sa akin kasi, parang liquid lang siya. Liquid na nagli-leak. So for 3 months akong dinudugo. O sabi ko, ano kayang sakit to? Baka mamaya cancer na to, ganyan pa yung nasa isip ko. Kasi yung last na topic natin sa New Start, di ba about prevention of cancer. Di ba ganun din yung babae, yung pinakita ko sa inyo na video, na hindi niya alam, may cyst na siya, tapos habang tumatagal, palaki ng palaki, parami ng parami, naging cancer siya. Hindi siya madala sa herbal. Natural remedies, hindi na kaya. So ngayon, ang nangyari, nalaman ko na meron na nga talagang problema kasi yung mismong ultrasound na yung nagsasabi na nagli-leak na pero hindi makita kung ano daw yun. So nakalagay dito, it was leaking at lumalakas yung paglabas ng dugo hanggang sa manghina na ako. So naalala nyo nung retreat, sabi ko, nakakahiya naman ako sasama pero sumama ako. Pero hindi ko alam, nanghihina na pala ako that time. Kasi di ba ang tao, kailangan kumain para magkaroon ng energy. Eh ako, magti 3 months na sabi ko, Lord, ba't ganito? Wala talaga, hindi talaga pumapasok yung pagkain sa katawan ko. Laging inilalabas ko lang. Then, suddenly, I was in the emergency room. It was a 50-50 situation. Di ba yung mga dinadala sa emergency room? Wala na, kasi ang dami ng dugong lumabas sa akin. Tapos pagdating sa emergency room, hindi na rin alam ng mga nurse kung ano yung gagawin kasi wala pa yung doktor eh. And since nakapag-aral ako ng nursing, alam ko yung tamang BP. Diba, ang pinag-aralan natin last time, 120/80, ang blood pressure ng normal ng mga tao. Yung sa akin, 70/50 na. So, 50-50. Malapit na ako mamatay. 50-50 na talaga. So, nagtitigan na lang kami ng nurse. Parang sabi niya, bahala na po ma'am. Lahat na ginawa niya, nilagyan niya akong dextrose, tapos may mga ini-inject na kung ano-ano na sa katawan ko. Ako naman, sumisigaw na ako sa sobrang sakit. Alam niyo yung, pag narinig niyo yung anak niyo na, tawag dito, pag nasaktan or something, napilayan or something, ganun yung sigaw. Yung talagang sobrang lakas, tapos sabi ng buong emergency room sa akin, ano nangyayari dun sa babae? Kasi kahit anong ibigay naming gamot, hindi tumatalob sa kanya. Yung kahit anong pain reliever, wala talaga kasi dinala sa tablet. Hindi ko talaga kaya. Tapos binigyan ako ng injection na hindi pa rin tumatalab. 1 hour na sumisigaw pa rin ako. Sabi ko, Lord, kunin mo na ako kasi hindi ko na talaga kaya. Sabi ko, ganon. Kasi sobrang sakit talaga, mga kapatid. Para kang kinakatay ng buhay. Parang ganon yung pakiramdam ko. Tapos, sabi ko, God, hindi ko na kaya, hinang-hina na ako, di na ako makahinga. Kasi syempre, 50-50 na. Wala na akong lakas, sabi ko. Kung mamamatay ako, wag mo na ako pahirapan. Sabi ko, sobrang sakit na, Lord, hindi na kaya i-absorb ng physical tsaka mental. Kasi sabi nila, yun? Mind over body lang daw, di ba? Yung mga ganon. Be positive, be positive. Hindi pala siya applicable pag nandun ka ng sitwasyon na ganon, hindi mo na kayang maging positive kasi nga, ubus na yung dugo mo. Wala nang energy, wala na lahat. Then, sabi ko, umaaray na ako, tapos, kung i-measure yung pain, 1/10, 1 yung pinakamababa, tapos 10 yung pinakamataas, 11 yung pain ko. Imagine niyo. Kasi tinanong ko ng doktor, sabi niya, ma'am, ano ba ang pain mo? Pinakamataas yung 10. Sabi ko, 11, Dok. Hindi na talaga kaya. Tapos sabi niya, oo nga, sobrang sakit na nga niyan. Kailangan na natin gumawa ng paraan.
Tapos humihiyaw na ako sa sakit. Sa sasakyan pa lang. Yung time na yon, humihiyaw na ako. Bawat lubak ng dadaanan ng sasakyan, lalong mas masakit yung aray, ganun. Tapos yun, sumisigaw ako, walang katapusan. Tapos nagpe-pray ako. Ang prayer ko that time, sabi ko, Lord, akala ko ba pag may mga servant ng Panginoon, hindi mo pababayaan? Ba't ngayon tinatawag ko yung pangalan mo? Bakit parang di mo ko naririnig? Parang gano'n na yung, talagang, di ba mga babae, emotional? Sabi ko, nabasa ko yung verse na yun eh. Sabi mo, just call on my name, then you will, help me. Ba't ngayon wala? Ganun talaga yung, yung sobrang pain ng, ng pakiramdam ko that time. Tapos, sabi ko, kung mamamatay ako, Lord, pakibilisan na po. Huwag niyo na akong pahirapan. Then, after an hour, umayos na yung BP ko. Tumaas na siya ng konti, naging 90/70. Hanggang maging normal na. Tapos yun, super nagpasalamat ako kay God. Then, akala ko tapos na, kasi nilagay na ako sa sa regular room. Inabot pa ako ng mga 2 days doon. Akala ko kasi, porque nawala na yung sakit, papauwiin na ako. Pero hindi na naman. Yung last night ko doon, na naman, sumumpong na naman. Kaya sabi ko, iba na talaga to. Kasi kung hindi to matutukoy ng doktor, ibig sabihin, katapusan ko na. Diba? Kasi wala namang ibang makakapagsolusyon ng sakit mo. Diba? Doktor lang or syempre si God. Diba? Kaso ginawa mo na lahat ng natural remedies, hindi nag-work eh. Tapos pumunta ka na rin ng doktor, hindi pa rin nag-work. Kaya sabi ko, wala na, tatanggapin ko na, hanggang dito na lang. Tapos yun, after 2 days, 2 araw, nag-announce na si Doc. Sabi niya, kailangan mo ng operahan. Kailangan buksan natin yung tiyan mo para makita natin kung what was wrong, kung ano yung mali dyan. Kasi, ginawa na natin lahat, wala pa rin eh. Lahat na ng gamot binigay, wala pa rin eh. Naglilik pa rin yung dugo. So you only have, kaya ito yung title ko, you only have 8 hours left para mabuhay. So, kailangan mo na mag-decide bago matapos yung 8 hours. Di nagulat ako, sabi ko, bakit ganyan naman, Doc? Parang ang bilis naman yata nung nung decision mo. Sabi ko, hindi ba pwedeng may second thought ka? Baka na may iba pang opinion, magpapa-second opinion ako. Kaso wala ng time kasi gabi. Ang hirap na maghanap ng iba pang ospital. So sabi ko, sabi ni Doc, if hindi ka maoperahan, maaring ikamatay mo na kasi mauubusan ka na ng dugo. Kaya sabi ko, wala na po bang ibang options, Doc? Baka naman pwedeng madala pa sa gamot, tunawin na lang yung kung ano yung cyst dyan or whatever. Baka may kayo, ang tawag doon, laser. Baka pwede i-laser na lang. Wag naman yung ooperahan kasi sa totoo lang mga kapatid, takot ako sa kutsilyo, sa itak, sa anything na mabubuksan yung mo. At totoo lang, hindi ko kayang pumatay ng langgam, mga kapatid. Yung magkatay ng manok sa probinsya, ang tinitingnan ko yung lola ko nagkakatay, ako nanonood lang. Ay, hindi ko kaya talaga, sabi ko. Tapos ako uoperahan, sabi kong ganon. Parang hindi against my will, and hindi ko siya in-imagine in my whole life, sabi kong ganon. Tapos sabi ni Doc, wala ka ng ibang choice. Yun lang operation ang paraan para makita ang problem sa loob ng abdomen mo o ng matres mo. Baka tanggalin natin yung fallopian tube mo at yung ovary mo. Kasi malaki na talaga yung cyst. Ang tawag pala dun yung endometriatic cyst. Para sa akin, para siyang tridor na sakit eh. Bigla na lang daw siyang, lumilitaw suddenly. Hindi siya based on dahil mahilig kang kumain ng chichirya. Kasi ako hindi ako makain ng chichirya.
hindi ako umiinom, hindi ako nagyoyosi, nag-vegetarian din ako. Kaya sabi ko, saan nang galing yun? Saan, siya, lupalop nang galing? Bakit ganun? So, sabi niya, kailangan ka ng operahan within 8 hours. So, yan nga. Kaya yan yung title natin. Kung kayo yung mga kapatid, anong gagawin nyo? Hindi pa kayo nakapagpaalam sa family mo, sa asawa mo, sa mga kaibigan mo. Tapos 8 hours lang yung binigay sa'yo. Eh, magta-travel ka pa. Siyempre, uwi pa ako ng sa mama ko dito sa QC. So, from Cavite to QC, pa ako. So, kulang pa yung... Pag nag-commute nga ako, 5 hours eh. So, 3 hours na lang ako. So, ang hirap na magpapaalam ka muna sa pamilya kasi hindi lahat ng operation, mga kapatid, ay successful. Merong iba na ikinamamatay pa nila yon kasi sabi nung doktor ko sa akin, tawag ito, there's no guarantee that if we will open your abdomen, ay makikita natin yung sakit mo. Kaya nga natin bubuksan para malaman natin, pero there's no guarantee na mawawala yung pain mo. Naintindihan niyo po ba yung mga kapatid? So parang pa rin, hindi siya win-win situation. Para kang sumugal sa wala. Alam mo ba yung mga kapatid? Tapos magbabayad ka ng 6 digits para operahan ka. Tapos sasabihin ng doktor, there's no guarantee. Diba parang sobrang sama talaga ng loob ko. Sabi ko, okay na yung pera. Anong magagawa ng paraan? Kaya lang yung resulta, parang hindi sigurado kung positive ba yung sasabihin sa'yo. Kasi mismong doktor, hindi rin niya alam ang sagot. So ayun na naman, dasal na naman ako ng dasal. So yung within 8 hours na yan, wala talagang tulog yan. Tapos rin ako noon, 2 weeks, halos di ako natutulog. Ang ginagawa ko, dasal lang ako ng dasal, mga kapatid. Kasi sabi ko, kung tutuusin, pwede naman ako mamatay kasi wala pa akong anak. Wala pang aasa sa akin. Diba? Mga family ko naman, okay na yung buhay nila. Kaya okay lang din naman sa akin. Sabi kong ganon. Kung mawawala na ako, wala namang problema doon. Kaya lang, ayoko talaga nung ooperahan ako. Sabi ko, ayoko nung may hihiwain ka, parang gano'n. Parang hindi tanggap ng ko yun, ng beliefs ko. Then, ano nang nangyari sa atin? Ayun na, nagtatampo na ako kay God. Sabi ko dito, yun nga, wala akong bisyo. Sabi ko, sinusunod ko yung light na binigay ni Ellen G. White. Kumakain ako ng maayos sa mga prutas, gulay, ganyan, chichirya. Wala kahit nga mga chips na wala talaga eh. Puro mga nilagang lang kinakain ko. Nilagang mani, nilagang corn, mga ganun. Ha? History ng family history? Wala. Wala sa buong family ko, left and right, mother and father, walang may sakit na ganun eh. Pero sa mga tito-tita, yung mga mahilig magbisyo, meron. Sis, pero yung iba doon, cancer. Most of the time, cancer. Yung sa akin, parang traidor. Hindi rin ako mahilig before sa mga kung ano-ano. At saka before, kahit kumakain ako ng meat, mas marami pa rin yung gulay. Kasi ang nagpalaki sa akin yung lola ko sa probinsya. So mas maraming gulay doon. Tsaka mga nuts, mga ganon, corn. Eh dito sa Manila, ako nagluluto ng sarili kong pagkain kasi sila mama, hindi sila Adventist eh. Catholic sila. So more on pork talaga yung seafood kakainin nila. So nagtataka ako, sabi ko, of all people naman, Lord, ba't ako? Nakakahiya, lecturer ako, tapos yun. Nahiya talaga ako. Sinisisi ko talaga si Lord. Sabi ko, Lord, dapat di mo na lang ginawang lecturer, tapos ako pa makaka-experience, ganyan. Tapos sabi ko, nagsisimba naman ako, Lord, nagtatayt ako. Basta lahat na sinabi ko. Kasi wala akong kausap sarili ko. Ayun.
So sabi ko, halos lahat ng pangarap ko para kay God lang at sa ministry. Sabi ko, God, ang daya-daya mo. Pag tinanggal yung fallopian tube ko tsaka ovary, baka hindi na ako magkaanak. Diba? Bakit sa dami-dami ng tao sa mundo, bakit ako pa? Yung mga ganun na, nagdadrama na ako. Sabi ko, buong buhay ko, inalay ko sa'yo, mas inuna ko palagi ang kapwa ko bago ang sarili ko. Pero bakit ako pa, Lord? Bumayon ako sa Kanya. Sabi ko, hindi mo na ba ako mahal? Oo, ganun. Talagang ganun kayo mag-uusap pag nagpe-pray. Hindi mo na ba ako mahal? Nakalimutan mo na yung magkasama tayo palagi sa ministry, ganyan. Kapag mamimigay tayo ng tinapay o ng pagkain sa mga pulubi, sa mga binahaan, sa mga binagyo, sa naputukan ng bulkan, sa mga may sakit, sa mga namatayan. Sorry, mga kapatid, naiyak ako. Grabe talaga. Unexpected po talaga. Hindi ko talaga ginusto yung nangyari sa akin. Kaya pasensya na mga kapatid. Kaya sinisisi ko talaga si Lord. Nung time na yon, akala ko wala na siya. Akala ko hindi na niya ako matutulungan. Then, sabi ko, lagi mo akong makikitang tumutulong, pero bakit ngayon nilagay mo ako sa panganib? Sabi ko ganun. Bakit ngayon lang humingi ng tulong, ayaw mo akong tulungan? Ang damot-damot mo. Yun sabi ko kay God. Sabi ko, gusto ko pa magkaanak, pero bakit mo tatanggalin sa akin yung ovary ko? Sabi ko, parang awa mo na, Lord. Alalahanin mo naman yung mga mabubuting bagay na ginawa ko para sa'yo. Bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon para mabuhay. Yun sabi ko kay Lord, lahat na lang ng bagay ginawa ko para sa'yo, pero ngayon kailangan kita. Tapos wala ka. Pasensya na mga kapatid ha. Kasi biglaan kasi itong operation. Sabi ko, ang damot-damot mo, Lord, di ngayon lang hihiling sa'yo. Hindi mo pa ako pakikinggan. Bakit pag may humihingi naman ng tulong sa akin, hindi ako nagdadalawang isip tumulong. Pero pag ikaw, ang selfish mo, sabi ko sa kanya, pag tinanggal yung fallopian tube ko tsaka yung ovary ko, paano pa ako magkakaanak? 35 na ako, mawala na ako sa ma-face out na ako. Ayan, so, nung sinabi ng doktor, wala na tayong choice. 8 hours left na lang ang natitira sa'yo, mamamatay ka na. Kailangan mo operan. Ayoko talaga kasi nga ayoko ng mga hinihiwa-hiwa, mga ganun. Ayoko ng any operation. Tas that night, hindi ako natulog. Kahit nasa operating room ako, nagdadasal ako. Sabi ko, God, kayo nang bahala. Kung mamamatay ako, sigurado ako, sa'yo lang ako, Lord. Yun na lang sinabi ko kasi wala na Wala nang time para magpaalam sa pamilya, sa asawa, sa kaibigan. That time, ang mga nag-chat sa akin, parang 5. Isa na si Pao daw tinantanan ni Paolo that time Mga 1 hour na lang natitira yata na Pao. Nalimutan ko. 2 hours na lang. Nag-chat sa akin, sabi niya, ate ka, kaya mo yan, ganyan. Ano lang yan, pagsubok lang yan. Nasabi ko, Lord, mas magandang kung tatanggalin yung ovary ko, okay na siguro, mamatay na lang din ako kasi kung hindi rin naman ako magkakaanak din, wala hindi win-win situation yung yung mangyayari. So, magbabayad ka ng 6 digits. Tapos, hindi nang sigurado yung doktor kung ano yung talagang sakit mo. So, sayang lahat ng kumbaga sinugal mo lahat, pero sayang wala nang solusyon.
Sabi nga nung doktor, wala na tayong magagawa. Ito na lang yung oras na ibinibigay ko sa'yo. So, hindi na ako nakatulog that night. Yung kaninang umaga na topic niyo, yung kay Hannah, di ba nagpe-pray siya, yung bibig niya gumagalaw, pero wala kang naririnig na boses. Alam niyo, hindi ko akalain mangyayari sa akin yun. Talagang ano yun, bago ko operahan, yung 8 hours na yan, ganun, bumubuka yung bibig ko because of deep emotion. Then, wala kang maririnig na kahit ano. Basta, kung may maririnig ka man, please help me, Lord. Puro ganon, please help me, Lord, help me, Lord. Tapos gumagalaw lang yung bibig. Sabi ko, God, kayo na ang bahala. Kung mamamatay ako, sa'yo lang ako, Lord. Yun yung pinakalas na ano ko. Then, yun na, pumasok na ako sa operating room. Then, ginreet ko yung doctor, tsaka yung mga nurses. 3 silang doctor that time. Then, wala na. Sabi ko, wala na akong ibang choice eh. Siyempre, kahit sino naman nandun gusto pa mabuhay, di ba? So, ano ka na lang, parang willing victim. Sige na lang, magpapa-opera na lang kahit against your will. So, in short, ayun na, naoperahan na ako. Then the next day, nagising ako. So, mas grabe pa yung sakit nung kinabukasan. Mas matindi ba kung yung time na yon 11 yung pain. Ito naman, mga 12, 13, ganun. Pinakamataas na yun na pain. Tapos, nalaman ko, in-announce ng doktor na tinanggal na yung fallopian tube ko dito sa left. Pati na rin, late ko na ito nalaman. Parang nung isang araw ko lang yata nalaman na. Pati ovary ko pala, tinanggal na rin. Oo, so, huminto na rin yung pagburugo. Tapos sabi ni Doc sa akin, good news, Karen, sabi sa akin, maaari ka pang magkaanak. Iningatan namin yung right fallopian tube mo, yung dito, para matanggal yung cyst sa labas. Kaya good luck sa'yo, maaari ka pang mag-baby. Ayan, grabe talaga yung iyak ko. No? Halos mapatalon ako kahit wala na akong kalakas-lakas. Kasi ano yun eh, sobrang mahalaga yun, lalo na sa mga may asawa, sa mga magpapamilya in the future. Napakahalaga magkaroon ng baby. Mga kapatid, nung araw hindi ko pa naiisip yan eh. Kaming dalawa nung husband ko. Pero nung nito talaga na nangyari to, sabi nga niya sa akin bago ko operahan, alam mo Karen, tanggap naman kita kahit wala kang fallopian tube or ovary. Sabi niya gano'n. Kahit di nga tayo magkaanak, tanggap kita, sabi niya sa akin eh. Kahit nga, mag-aso na lang tayo. Kasi marami kaming aso, di ba? 3 aso ko, tapos 2 yung aso niya. Okay lang yan. Sabi ko, sige mag-aampon na lang ako, ganun, kung sakaling matanggal lahat. Kasi parehong meron mga kapatid, left side ko, may cyst malaki. Dito sa right side ko, meron din, buti sa labas lang. Kaya iningatan na lang natanggalin para sa future, magkaroon pa ako ng baby. So ayan, actually hindi ko to alam mga kapatid. Nalaman ko lang mga after. Ang akala ko, tinanggal ang fallopian tube. Pero nung tinignan ko yung picture, magkadikit pala yun, ovary tsaka fallopian tube. Magkadikit siya. So kapag tinanggal mo yung fallopian tube, tubo yun eh, mapapasama na rin yung ovary. So sabi ko, wala na eh, tinanggal na. So okay na rin yun, at least may natira pa yung right side. So sobrang saya ko na, pwede pa pala ako magkaanak. Nag-pray ako, thank you Lord, hindi mo ako pinabayaan. Pinapakinggan mo pala yung mga prayers ko. Praise God. Ito palang sakit ko ay blessing in disguise pala. Para matanggal yung cyst at pwede pa akong magkaanak in the future. Kasi imagine niyo mga kapatid, kung hindi tinanggal yon, hindi na talaga ako magkakaroon ng anak. Mamamatay pa ako ng maaga. Kaya matatawag siyang blessing in disguise. Kagaya nung kay Hannah na story kaninang Sabbath School. Diba? Blessing yun na kahit gano'n yung nangyari, nilait-lait siya.
Ang nangyari naman, yung anak niya, si Samuel, naging prophet. So, blessing in disguise din pala yung mga nangyayaring problema sa atin, mga kapatid. So, ito nga. There are times na akala natin wala nang solusyon. Kasi, naisip ko talaga that time, sa walang oras, parang kahit may pera pa ako, hindi ko kayang iligtas yung buhay ko eh. Eh, sabi ng doktor, wala na eh. Wala nang paraan. 8 hours na lang eh. Ubus na yung dugo mo. Ano na eh, parang nasa dulo ka na ng tawag ito? Ano bang tawag sa dulo ng daan? End na. Ha? Dead end na. Walang solusyon. Hanggang doon na lang. Ayun. At akala ko wala nang magandang mangyayari. Akala natin suko na, pero si God hindi pa. Yung prayer ko sa Kanya, sinagot niya, at binigyan pa niya ako ng chance na magkaroon ng anak in the future. So alam niyo mga kapatid, isang buwan ko na yatang binabasa yung book na to eh, yung prayer ni Ellen G. White. Try niyo mga kapatid. Try niyong basahin yan. Sabi kasi dun sa introduction, mag-i-increase ng spiritual strength nyo and connection kay God. Dati hindi ako naniniwala sa prayer eh, hindi masyado talaga. Kaya yung mga post ko sa Facebook, prayer moves heaven, puro prayer, prayer, prayer. Kasi totoo pala, parang ano siya eh, parang, kumbaga sa wifi, kailangan may connection tayo. Pag wala tayong connection kay God, wala rin, hindi rin niya tayo maririnig. Pero kung may prayer tayo, maririnig niya yan mga kapatid. Akala lang natin, hindi tayo naririnig ng Panginoon. So sabi dito, yun nga, doon ako kumuha ng strength doon sa prayer na book na may mga quotes doon from the Bible. Tsaka story ng mga tao ng men and women of prayer. Ay, pwede pong pa-next, Brother JM. So, ito yung natutunan ko bilang isang servant ni God. Kung sasabihin ng mga tao, ano ba yan, health lecturer, tapos inoperahan, nagkasakit, tinanggal yung ovary. Ito lang yung masasabi ko sa kanila, mga kapatid. God has to break you in order to use you. God has to break you in order to use you. Sobrang hirap to mga kapatid kasi break talaga, broken and spilled out talaga. Yung experience ko parang tawag dito, parang roller coaster ride yung 8 hours na natitira, pero grabe yung miracle ni God sa buhay ko that time. So okay lang yun. Kung naranasan natin mga kapatid, yung parang parang end na, dead end na, parang pinagtutulungan na tayo ng buong mundo, parang lahat negative na yung nangyayari. Isipin nyo lang itong Prayer 101. Kasi, kaya pinaparana sa atin ng Panginoon yan, mga kapatid, para gamitin niya tayo as an instrument in the future. Noong una, hindi ko pa ito makita eh. Sabi ko, wala nang pag-asa. Nakakahiya na kasi health lecture ko, tapos biglang nagkasakit ka ng ganyan. Suddenly, biglang lumitaw, may ganyan ka pala. So, ang ipapacheck up ko lang sana, thyroid gland, tapos biglang dito pala sa abdomen, di ba? So, yan mga kapatid, wag natin kakalimutan na minsan, yung mga plano natin, sisirain lahat ni God yan. Lahat ng mga masasakit na experiences ma-experience natin, pero ang tanong mga kapatid, kumapit pa rin ba tayo sa Panginoon hanggang dulo? Hindi ba tayo bumitaw sa Kanya? Kasi ako, alam ko na nung time na yun na wala na, mamamatay na ako, wala akong choice. Pero kailangan ko magdasal, kahit ito na lang yung last chance ko. Hindi ko pa sure kung papakinggan ako ni God kasi hindi naman tayo perfect eh. Pero, anong ginawa ng Panginoon? Dininig pa rin niya yung tinig ng kanyang servant. So, next po, Brother
JM. Ito yung last verse na mabibigay ko sa inyo. Matatagpuan sa Romans 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So mga kapatid, kahit gaano kasakit yung nangyari sa buhay ko this past few weeks, lahat pala yung nag-work together for good. Gusto rin pala ng Panginoon na magkaanak pa ako kasi kung hindi tinanggal yung sis na yun, dalawang options lang eh. Mamamatay ako or mamamatay ako or hindi na ako magkakaanak. Hindi win-win situation eh. Talo yung kumbaga sa result, wala na. Zero na. So prayer lang talaga yung katapat nung mga panahon na yon. So sabi dito, to them who are the called according to His purpose. So lahat yan mga kapatid, whether positive, negative yung mangyari sa atin, tinatawag tayo ng Panginoon mga kapatid. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Kahit kaunting-kaunti lang yung faith natin, kasing laki lang ng buto ng mustasa, pa rin tayo. Mag-pursue pa rin tayo. Huwag tayong manghihina. Ituloy pa rin natin yung pangako natin sa Panginoon na magtitiwala tayo sa Kanya. Yun lamang po mga kapatid at happy Sabbath.